Sobrang nakakahiya etong mga ugaling kanal. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang top 5 na ugaling kanal na dapat nating i-avoid and promoting kindness campaign para kay MMD sa Miss Universe. Ganito ang itsura ng isang kanal na pwede nating ihalin tulad sa mga ugaling kanal. Makalat siya, ang daming kalat, tapos madumi, and then mabaho, blackish, lahat ng mga negatibo na ilalarawan ng isang kanal. So, similar sa mga pageant fans na mga kanal na ugali na pumupunta sa mga ibang groups, sa pages na nagmamayabang, nanlalait, nakikipagbardagulan, tapos sinisiraan pa ang kapwa Pinoy. Kaya nga nananawagan si Michelle D na iwasan makipagbardagulan, hayaan kung sino yung mga pages o kaya yung mga nagko-comment ng negatibo towards the Philippines, wag nang patulan pa, ignore or block or pwede nyo namang i-report. Simulan na natin ang top 5 ugaling kanal na dapat nating iwasan. At ang number 1 is nagkakalat. Nagkakalat doon sa mga pages, groups, or kahit na anong platforms na nagmamayabang sila, nanlalait sila ng ibang candidates, tapos below the belt pa magsalita. And mapapansin mo ito mostly through text, pero meron din nagko-comment ng photo o kaya video. Tsaka minsan may mga edited pa na photos or videos na ina-upload sa comments just to trigger yung emosyon ng kung sino yung inaatake nila. And dahil dito, nagsisimula ang gulo. Kaya nagkakalat ang term sa mga ugaling kanal na ito. The second na dapat nating iwasan ay crab mentality na nagre-reflect talaga sa toxic Filipino culture natin na nakakasad, no? So, ang ginagawa dito is nagpapasipsip sa mga ibang pageant page, yung mga foreign pageant page, yung mga groups o kaya group chat na talagang negative yung sinasabi nila towards Pinoys or towards our candidates. Tapos, ang mga pinopost nila mostly text. Tapos, may mga photos pa, may mga screenshots, may mga videos na for the purpose na ayaw nila na umangat ang kapwa Pinoy. So, that is a sad reality, pero nangyayari din pala during sa mga ganitong pageants. Number 3, demanding sa candidate. Natatawa ako dito kasi may mga comments kang makikita, for example, si Michelle D na, bakit hindi ka naglugay? Bakit ganyan yung suot mo? My God! Mga ganun na OA na comments. Hindi mo talaga may iwasan na may mga pageant fans na very demanding, very entitled na gustong sundin kung ano yung suggestion nila. Although, yung mga iba may point naman, but wala ka pong karapatan para i-demand kung ano yung gusto mo sana na i-apply ng candidate in order to satisfy your selfishness. O, di ba? Yung mga ganon. Kaya nakakahiya kasi nababasa ito ng mga ibang lahi, and syempre, pwede nilang gamitin ito para to use it against us. Mga ganito. Kaya nakakahiya. Number 4 is hinahanap ang Philippines ng live ng ibang candidates. Tapos, nagde-demand pa na ipakita si Philippines. So, nakakahiya talaga ito kasi page nila yon, personal space nila yon, tapos may nagkakalat na naman na ugaling kanal. Grabe, no? May isang example noong 2015, I'm not sure kung correct itong or accurate itong info na nasagap ko, nung si Urvashi na syempre gustong-gusto niya makipag-friends kay Pia, no? Nilalapitan niya. But then, nung once na nag-live daw siya, di umano biglang may mga nagkakalat na hanapin si Pia. Where's Pia? Where's Pia? We need you to show Pia. Yung mga ganun daw. And that time, medyo parang na-offend siya kasi bakit hinahanap ng fans ang ibang candidate instead of her. So, simula nun, medyo nag-distance na siya kay Pia para maiwasan yung mga ugaling kanal. So, as in, nakakahiya talaga. Number 5 is shaming other candidates or even our own candidate. Lalong-lalo na kapag tinitake advantage yung isang pagkakamali nila. One example is itong isang candidate na
dinaanan lang ang mga fans. So, recently lang to ah. Ayokong banggitin, pero alam niyo naman na siguro kung sino. Tapos, maraming mga vloggers, pageant fans na nakakuha ng video. So, may footage at kalat na sa mga pageant pages. Tapos, ayun, nagsimula ng i-shame yung candidate na ito. May mga videos na, may mga vlogs na, tapos may mga comments na throwing shade at this particular candidate. Kaya naglabas siya ng statement na sabi niya, may naka-plug sa ears niya, kaya hindi daw niya napansin yung mga pageant fans at dire-diretso lang daw siya na naglakad. So, hindi po may napansin kayong parang Ate Chona na candidate, ito-take advantage na yung issue na yon just to take her down. So, very wrong yung ganon. Alam nyo ba na merong isang foreign pageant page na mukhang markado na ng organization? Why? Kasi ang daming reports kasi na yung mga pinost niya na negativity, especially towards yung candidate natin, no? And other foreign candidates na grabe, very toxic, very negative. Kaya possible na yung candidate daw nila di umano ay candidate for El Tocuyo, o di ba? So in any case na magkakatotoo na may El Tocuyo nga yung candidate nila, in which wag naman sana humanda sila sa mga kababayan nilang pageant fans na bubuhos ng pagsisisi towards them. Kasi ang isang reason na ma-El Tocuyo yung isang candidate is yung ganitong klaseng pag-uugali. Kaya wag nating tularan. It's because hayaan na lang natin na sila yung maingay ng tirades kasi ipakita natin na we are promoting kindness campaign hanggang matapos ang pageant. Pero para sa akin, sana hindi lang this pageant only. Dapat forever na yung kindness campaign natin na kung saan let us promote positivity. Ipakita natin na ang mga Pilipino ay hindi lang number 1 pageant fans in the world, kundi number 1 kindness campaign promoter in the world. Na sana magtagal ito na makikilala na tayo as disciplined, well-respectful or respectful mga ganon na caring na mga pageant fans online. Anyway, let us still continue to vote for Michelle D, especially sa Voice for Change and Fan Vote. Yung Voice for Change, marami kasi matutulungan na recipient such as yung autism awareness ni Michelle D na mabibigyan ng certain amount, 600,000 yata. I'm not sure kung yun yung exact. So correct me dito sa accuracy ng perang maibibigay na yung mga diagnosed with autism spectrum disorder, syempre mabibigyan ng longer na tulong sa mga nag-handle sa kanya such as basic foods, shelter, mga ganun pambayad sa rent kung nagre-rent yung organization sa isang place. And syempre sa fan vote, no, we should continue yung fan vote. Syempre kasi kailangan nating makapasok sa semifinals. Hahayaan ba natin na ma-unplace ulit ang Pilipinas this year? So, wag naman sana, no? Kaya, let us continue voting. I-download nyo na lang yung app, Miss Universe app sa Play Store. And then from there, hanapin nyo na lang yung delegates or hanapin nyo agad yung vote parang nasa center, bottom center ng app kapag i-open nyo yung Miss Universe. And then, i-vote nyo na si Michelle D. So, napakasimple lang yung instructions. And, mag-ingat kayo sa mga nakikiride on na scammers o kaya hackers na kunwari daw magsisend sila ng pera para daw sa GCash mo para daw i-vote mo si Michelle D. Pero before mo ma-receive daw yung pera, magpapabayad sila ng unlock fee, verification fee, hihingan pa yung OTP mo na ma-realize mo na di ba bibigyan niya ako ng pera? Ba't ako yung nagbibigay ng pera? O, di ba? Kaya na-scam ka na pala. Ayun. So, that's it guys. I hope na may natutunan kayo dito sa video, especially about ugaling kanal. Sana wag nating i-allow yung mga ganitong klaseng gawain kasi nakakahiya talaga. And minus points sa langit. Okay? So, that's it. Thank you and have a wonderful day.